In this video, we will try to solve some miscellaneous problems, meaning these are some of the complex figures that you might encounter. Complex in a way that these are combinations of different plane figures that we studied. Okay? So halimbawa, ito number 1, we need to find the perimeter of this figure below. So kung mapapansin ninyo, no, hindi given yung ibang sides like this one. Ano pa? Ito, ito, ito. Okay? So, yan yung mga hindi given na values ang side. Pero does that mean we cannot solve for this one or we cannot find the perimeter? It's possible, okay? Dito gumagana ngayon yung tinatawag na critical thinking skill ninyo. Okay? So, paano natin malalaman yung perimeter niyan? Pag sinabi nating perimeter, we just need to solve for what? Yes, di ba? Kailangan lang nating i-solve yung mga sum ng sides. So, ibig sabihin, pag in-add natin yung mga sides ng figure na to, makukuha na natin yung perimeter. So, paano natin gagawin yon? Yes, i-add lang natin sila literally, no? Pero ako, no, may naisip akong paraan dito. Since 5 ito, ibig sabihin, pwede nating hanapin yung mga nawawalang ibang values. Kung ito ay 5, malamang ito ay 5 inches din. Right? Alin pa ang mga possible na 5 inches dyan? Ito. Possible na 5 inches din yan. Tama? Okay. So, kung ito ay 3 inches, malamang ito nasa 3 inches din. Okay? Ang problema natin, itong mahaba na to na nasa baba. Ano ang possible na length nito? Okay? Simple lang. Kung mapapansin ninyo, no, we have here 2 plus 2 plus 4 plus 2 plus 2. Yun lang ang sagot dyan. Kasi pag in-add natin yung mga length na nasa taas na yun, okay, masasolve na natin yung missing na value sa baba. Okay, so we have 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 2 is 12. So, alam natin ngayon na mula dito hanggang dito ay 12. Tama? So, masasolve na natin yung perimeter nito. Okay? Sige. Pakita lang natin ng mas malinis. Solve natin ng mas malinis. So, una, solve muna natin perimeter. Tama? I-add na natin muna sila. Okay, so unahin natin yung mga nasa 5. Okay? So, kung mapapansin ninyo, ilan ang lahat ng 5 dito? 1, 2, 3, 4. Tama? So, para mas mabilis, pwedeng multiplication na lang gamitin mo imbis na 5 plus 5 plus 5. Diba? Okay. So, ilan naman ang possible na 2? 1, 2, 3, 4. So, 2 times 4. Ilan naman ang possible na 3? 1, 2. So, it's just 3 times 2. Ano pa yung nasa taas na hindi natin nasulat? Yung 4 sa taas, di pa natin nasulat. At syempre, yung 12 sa baba. Dito kanina. Okay? So, pag kinumpute na natin yan, anong makukuha natin? Perimeter. So, perimeter will be equal to what? 20. Oops. 8, 6, 4, and then 12. So, the perimeter now is equal to what? 20 plus 8, 28, 34, 38, and then you have 50. Yes, so we have 50 inches. So, kung mapapansin nyo, no, para makasagot kayo ng mga miscellaneous figures or areas, kailangan nyo lang gamitin yung mga previous knowledge nyo sa mga nakaraang discussion natin. Here in problem number 2, we need to find the total area of the interior of this figure. Okay? So, the best way to solve this is dividing this into different parts. No? Pero kung mapapansin ninyo, anong shape ang pwede nating gawing paghahati dito? Yes, kung mapapansin nyo, we can actually build a rectangle, different rectangles, di ba? So, halimbawa ito. Ayan, pwede mong hatiin na ganyan. Pwede mo ring hatiin ng ganito. Okay, kaso, ang problema, paano mo isosolve yung rectangle dito? Tama. So, kung mapapansin nyo, 16 ito, pero ito, hindi siya given. Okay, so mahihirapan kang isolve itong nawawalang part na to pag ganyan ang
ginawa natin. So, sa paanong paraan kaya mas okay isolve yan? Bakit hindi natin subukan ang ganitong hati? Okay, bakit di natin siya hatiin ng ganito kaya? At saka, pwede naman sigurong ganito. Bakit? Kasi kung mapapansin ninyo, ito rectangle na mismo to, at meron siyang rectangle na may dimensions na 2 at saka 16. Ito, this is another rectangle at meron na rin agad na dimensions yan, yung 3 at saka 15. So, ang problema na lang natin, itong nawawala na to. Okay, ano yung area na nawawala yan? So, ibig sabihin, label lang natin as area 1, area 2, tsaka area 3. Bakit ito ang isa sa mainam na solution? Kasi kung mapapansin nyo, pwede na nating diretsuhin kunin yung perimeter sa ganyang paraan. Okay? Kailangan lang natin, para ma-solve natin, ba't nga ba perimeter? To solve for the area, all we need to do is to add area 1, area 2, and area 3. Tama? So, paano natin isosolve yung area 1? Tama, may dimensions na tayo, 2 times 16. So, rectangle lang yon. Yung area 2 kaya, papaano? May paraan ba? Yes, kasi kung mapapansin nyo, meron na tayo isang dimension dito na pwedeng kuhanin. Pero ano nga ba yung dimension nun? Kung 17 mula dito sa taas hanggang doon sa baba, ibig sabihin kung 3 centimeters ito, babawasan ko lang yung 17 ng 3 centimeters. Tama? So, yung 17 minus 3, magiging ano na lang? Yes, magiging 14 na lang. So, ibig sabihin, itong natitirang hinahanap natin dito ay 14 centimeters. Tama? So, kung 14 centimeters yan, meron pa tayong isang problema. Ano naman ang length nito? Okay? Simple lang. Kasi kung ito ay 15, minusan ko lang ng 7. Okay? Anong magiging sagot? Yes, we have 8. So, ibig sabihin, magiging 14 times 8 lang to. At syempre, para matapos na yung problema natin, a sub 3, which is just, 3 times 15. Bakit 3 times 15 lang? Kasi, buo na yung rectangle natin dito with 2 dimensions. So, by using your calculator, what will be the final answer? Sige, kunin nyo muna yung calculator nyo. Okay, the answer is 189 cm squared. Squared tayo kasi area hinahanap natin. That's it. Number 3, it's a combination of a semicircle and a square. Can you see the semicircle and the squares? Okay, so ito yung square natin at ito naman yung ating semicircle. Tama? Okay, ngayon, anong problema natin? Yung area. Okay, so let the area of the square be a sub 1 and then yung area ng semicircle be a sub 2. So to get the area of the shaded, we just need to what? Yes, add the area of the square and the area of the semicircle. Now, what formula are we going to use to solve that? Okay, the area of the square is just s squared. So since one of the dimensions is given, which is 8, this is just 8 squared. Plus the area of the second. We all know that the area of the circle is equivalent to what? Pi r squared. Area pa lang ng circle yan. But since we are just looking for the semicircle, you need to divide the area of the circle into 2. Correct? So we'll have what? Pi r squared over 2 for the formula of a sub 2. But since we have radius, which is 4, we can now solve the shaded area. By simplifying the expression, we will have 64, okay,
plus 4 squared is 16 divided by 2. We have 8 pi. And this is now our answer. 64 plus 8 pi. Or, in decimals, it's 89.13 units squared. Parang baliktad. Units squared. So, ano mas prefer natin sagot? Well, mas exact ito kaso no, kapag may mga exams kayo, decimal yung mga kailangan input, ito ang pipiliin natin. In the fourth problem, we need to find the area of the shaded region. And each heavy dot represents the center of an arc or a circle. Okay, so ano ang maitutulong ng information na yon sa pag-solve natin ng shaded area? Okay, so since ito ay heavy dot, no, sure tayo ngayon, this is an heavy dot, no, tatlong heavy dot yan. Sure tayo ngayon na nakaka-form ng arc yan. At dahil nakaka-form ng arc yan, ibig sabihin, these are just what? Sectors of circles. Diba? So, ibig sabihin, no, meron tayong formula na pwedeng gamitin and it's all about the area of the sector. Kaso, ang problema, paano natin masosolve yung shaded area? Simple lang. Okay? Bakit nagiging simple siya? Kasi, kung mapapansin ninyo, pwede kong sabihin na ito ay 60 degrees. At ito ay 60 degrees din. At ito ay 60 degrees din. Pero bakit? I don't know if you notice it, but the two or the three sides of the triangle are all equal. They are all 10. So, ibig sabihin, this is an equilateral triangle. And an equilateral triangle has only what? One set of interior angles. Yun yung 60, 60, 60. Tama? Bakit naman napaka-importante nun? Kasi, kung yung area ng triangle ay, let's say, sabihin natin A sub 1, okay? Kailangan ko lang kunin yung area niyan at ima-minus ko lang saan? Ima-minus ko lang yung measurement ng tatlong ito. At sure ako na itong tatlong to ay equal. Obvious naman. Diba? So, ibig sabihin, ang formula para makuha ko yung shaded ay area ng shaded S na lang. Okay. So, ang area ng shaded ay equal lang saan? Yes, kailangan ko lang i-subtract, kunin ko yung area ng equilateral triangle, tapos i-minus ko yung yung area ng sector, at yung area ng sector na yun ay dapat nakamultiply sa 3. Bakit nakamultiply dapat sa 3? Kasi meron tayong tatlong sectors dyan. So, yun na yun. Ang problema na lang natin, anong formula para sa equilateral triangle? Okay, naturo ko na dati yan. It's square root of 3 over 4 a squared ang formula. Kung yung a squared, s squared. Okay, depende kung anong variable na gagamitin nyo. Minus 3 times the area of the sector. Pero paano nga ba ang area ng sector kasi? Yes, ang area ng sector ay 1/2 r squared theta. Nasa lecture din yan ng circles. Kaya lang ang problema, ano yung value ng A natin? Meron ba? Yes, meron. Ang value ng A ay 5. Ano naman ang value kaya ng R? Ay, parang mali ako doon ah. Ano ba area ng A? It's not 5, but 10. Tama? Dalawa pala yun. Ano naman ang value ng R? O, yun lang yung 5. So, yun yung 5. Tama? Kaso may problema tayo. Ano yung value ng theta? Nahanap na natin kanina yan. It's 60 degrees. Alam nyo kung ano lang concern natin dito, kung 60 degrees yun. Kailangan i-convert natin siya into radian measure. Bakit kailangan, no? Bakit kailangan natin i-convert yung 60 degrees dito? Yung 60 degrees dito, bakit kailangan natin i-convert into radian measure? Kasi pag ginagamit yung formula ng 1/2 r squared theta or S equals r theta, dapat yung theta laging in radian measure. So, ibig sabihin, yung theta natin
which is 60 degrees, should be converted into radian measure. Ano na nga ba yung formula na ginagamit to convert it to radian measure? Di ba ganyan? And then simplifying it, 60 degrees is just equal to what? Pi over 3. So, ganun lang yon. Okay? So, since alam naman natin na theta ay pi over 3, pwede na tayong mag-solve ngayon. Okay? Ang ibig ko sabihin, pwede na tayong directly mag-substitute ng values. So, for us to know the answer, the area of the shaded now is equal to square root of 3 over 4, 10 squared. Bakit 10 squared? Because it's the side of the equilateral triangle, times 3, 1/2. Ang r squared natin is 5 squared, and then the theta is pi over 3. Ayan. So, you need to simplify this now. And using your calculator, no, you will have this answer. Okay, ano nga ba? Use your calculator. Okay. Dapat ang makukuha nyo ay 25 square root of 3. Okay. Minus 25 pi over 2. Okay, kung hindi kayo convinced, tignan natin. 10 squared is 100. 100 divided by 4, the answer is 25. At may matitirang square root of 3. So, sa unahan, meron tayong 25 square root of 3. Here, 3 will be cancelled. 5 squared is 25 divided by 2 and times pi. Yan ngayon yun. Tama? So, wala na tayong problema. Yan yung sagot natin ngayon. Kaso, pagka sa decimal ang hanap naman natin, it should be what? The answer in decimal is 4.03 units squared. That's it. Okay. So, ang daming paraan para ma-solve natin yung mga yan. Okay, and I'll be uploading dito an exam for this one module. Okay?